Gusto mo bang umasenso ng hindi lang sa sweldo umaasa? Ito ang sikreto ng mga tahimik na yumayaman, ang 3-level income strategy. Pakinggan mong mabuti ito dahil baka ito na ang magpabago sa financial future mo. Karamihan sa ating mga Pinoy, iisang income lang ang pinanggagalingan ng lahat, ang sweldo. Umaasa tayo sa payday para sa pambayad ng bills, pangkain at sa lahat ng gastusin. Pero, naisip mo ba kung anong mangyayari kapag biglang nawala ang trabahong yan? Paano kung nagkaroon ng biglaang layoff, nagkasakit ka, o nagsara ang kumpanya? Sa isang iglap, bagsak lahat. Wala kang fallback, walang financial growth, walang backup plan. At ang masakit dito, hindi naman dahil kulang ka sa sipag. Minsan, masipag ka pa nga sa kalabaw, pero bakit parang walang nangyayari? Ang tunay na problema ay kulang sa structure ang finances mo. Hindi lang basta pagdagdag ng kita ang solusyon. Kailangan mong ayusin ang mismong daloy ng pera mo. Dito na papasok ang 3-level income strategy na dapat meron ka para hindi ka basta-basta matitibag. Unahin natin ang level 1, active income. Ito ang pera na galing sa oras mo. Ito yung primary job mo, yung full-time work mo, o yung main business na pinagkakaabalahan mo. Dito ka kumukuha ng fixed o steady na kita buwan-buwan. Ito ang pundasyon mo. Pero ito rin ang pinakadelikado sa lahat. Bakit? Kasi no work, no pay. Kapag natigil ka sa pagtatrabaho, hihinto rin ang pasok ng pera. Ito ang dahilan kung bakit hindi ka dapat dito lang umaasa. Importante ito, pero hindi ito ang dulo ng lahat. Kailangan mo itong gamitin bilang springboard para sa susunod na level. Yan ang magdadala sa atin sa level 2, side income. Ito naman ang pera na galing sa diskarte. Dito na pumapasok ang mga side hustle. Pwede itong freelancing kung saan ginagamit mo ang skills mo para sa ibang kliyente. Pwedeng buy and sell kung saan bumibili ka ng produkto at ibebenta mo for a profit. Pwede ring content creation tulad ng ginagawa ko ngayon kung saan kumikita ka sa paggawa ng videos, blogs o social media posts. O kaya naman isang maliit na online business. Ang pinaka-goal ng level 2 ay hindi para gastusin, kundi para dagdagan ang iyong cash flow para may extra kang pondo na mailalaan sa mga investments. Ito yung pang-atake mong pera, yung magpapalago sa yaman mo. Ito ang tulay mula sa pagiging dependent sa sweldo patungo sa financial freedom. At ang panghuli at pinaka-powerful sa lahat, level 3, passive income. Ito ang pera na galing sa system. Sa level na ito, hindi mo na kailangang ibenta ang oras mo para kumita. Ang pera mo na o ang system na binuo mo ang nagtatrabaho para sa'yo. Ano ang mga halimbawa nito? Dito pumapasok ang dividends mula sa stock market. Ang kita mo sa mga paupahang bahay o apartment, royalties mula sa libro o music na ginawa mo, o kaya naman mga automated online businesses na tumatakbo kahit tulog ka. Ang kita dito, hindi na kailangan ng direktang oras mo. Isang system na ang gumagana para sa'yo, 24/7. Ito ang ultimate goal, ang magkaroon ng income streams na hindi nakadepende sa'yo. Pero heto ang isang mahalagang bonus tip. Huwag mong piliting sabay-sabay simula ng lahat ng ito. Baka ma-overwhelm ka lang at wala kang matapos. Ang tamang diskarte ay layered, hindi sabay-sabay. Unahin mong i-secure at i-maximize ang iyong active income. Kapag stable na yan, gamitin mo ang extra mong oras at energy para mag-build ng side income. At kapag may sapat ka ng kita mula sa iyong side income, yun ang gagamitin mong pondo para unti-unting buuin ang iyong passive income streams. Parang nagpapatong-patong na building blocks para sa iyong financial future. Kung naintindihan mo ang strategy na ito, malayo ang mararating mo. Ang susunod na tanong ay, paano mo naman aayusin ang cash flow mo para laging may pondo para sa investments? Yan ang pag-uusapan natin sa susunod na video. Kaya kung gusto mong matuto pa, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa Money Smart PH. Tandaan mo, sa tamang structure, ang pera mo ang magtatrabaho para sa'yo, hindi ikaw para sa pera. Maraming salamat sa panonood at see you sa susunod na video.